Kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humantong sa inggitan, alitan, kutsaan at masamang hinala. Ayan po. Lagi mo pinupost na ang mga turo po natin Panginoong Hesus, yun po ang ating kaligtasan po, Ebanghelyo. Yung mga turo niya, mabasa po natin sa Mateo. Lagi ko po pinupost yun. Lucas, Marcos, Juan, ayun po ang mga turo natin Panginoong Hesus. Yung po namang gawa, Roma, Corinto, Timoteo, Hebreo, hanggang aklat ni Judas po, bago pahayag, yun po ang mga turo at patotoo ng kanyang mga alagad. Bago po ang ating Panginoon Hesus umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad na kung paano ako isinugo ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Kaya buong New Testament po. Kaya lagi ko po sinasabi pagka nagpo-post po ako na ito, may verse akong binabanggit. Kaya sabi po kasi dito, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa tunay na salita ng ating Panginoon Hesus, yan, ano yun, sarili lang niyang siya nagyayabang, masabi lang na may alam to. Kaya po, kailangan po kung mayroon po kayo marinig na nagsasalita ng tungkol sa Diyos at parang hindi po basta ganun lang po yun. Yung iba kasi nagsasalita lang, masabi lang na may alam siya, pero yung pong salita ng yung turo ng ating Panginoon Hesus nandoon po sa Bible. Malinaw po kung sino man ang nagtuturo ng hindi sang-ayon sa turo ng ating Panginoon Hesus, siya po yung nagyayabang lang, sarili lang po niya ang pinopromote niya. Kasi po ang turo ng ating Panginoon Hesus po, yun ang isi-serve natin sa may malasakit sa tao. At bukod doon, banal na espiritu na po ang nanguna sa taong yan. Gaya po ng lingkod, kung wala pong banal na espiritu sa akin, hindi ko unawaan ang mga bagay na yon. Kasi po, kahit gaano katalino, kung laude man o top notch sa school, mamilis po ka pa nga kung Biblia ang pag-uusapan. Kaya hindi po basta-basta yon, yung pagkakasabi na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay isang katuruan at isang katotohanan. Lahat po alam. Kahit nung lasing, nasasabi yun. Kahit na babaero, sugarol, magnanakaw, kayang sabihin yun. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay daan patungo sa Ama. Kayang sabihin yun. Kung yun po ang katuruan nating marinig, hanggang doon lang po tayo. At yun yung mga tao na pag niyaya mo ng Bible study tayo, atin tayo sa church pag linggo, yun yung mga sasagot ng Chef Roy, hindi na kailangan. Wala naman kong inargabyadong tao, wala naman kong inapakang tao. Kaya hindi po yun, kulang po yun kung yun ang katuruan na hanggang doon lang tayo. Tama yon, si Jesus ay isang Diyos, si Jesus ang daan, ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan niya. Mababasa po natin sa John 14:6, siya ay isang tagapagligtas, ang kanyang dugo ang maglinis sa ating kasalanan. Pagkatapos po noon, sambahin natin siya at ipamumuhay natin araw-araw ang kanyang mga turo. Hindi basta sinabi lang, kagaya kong nabanggit ko nina, lahat alam yun, kahit lasing, kahit na taong hindi mananampalataya. At hindi po sapat po yung mayroong akong narinig doon na
naghingalo na, nakaratay, may pupuntang mga ngaral. Tanggapin mo si Jesus. Nako, tanggapin na lang si Jesus dahil naghihingalo ka na. Tanggapin mo si Jesus, takot ka sa impyerno. Sambahin si Jesus, sasampalataya tayo sa Kanya, yun pong tamang turo. Sambahin si Jesus, sasampalataya sa Kanya. Yung ibang to, tanggapin si Jesus. Tanggapin lang dahil bigong-bigo ka na. Tanggapin lang dahil bagsak na bagsak ka na. Gagawin mo na butas. Sambahin si Jesus at sasampalataya sa Kanya. At ang Kanyang mga turo, pamumuhay tayo araw-araw. At ang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat ng mga parangalan. Bakit ba gusto ng Diyos Ama na siya maparangalan? At si Jesus? Kasi po Diyos siya. Pag pinakita po natin na sinamba natin siya, naparangalan siya. Kaya kailangan, yun ang tungkulin ng tao, kaya nilikha ng Diyos. Sumunod at sumamba sa Diyos at upang ang Diyos ay maparangalan. Kasi nais po ng Diyos na siya maparangalan dahil Diyos siya. Pag tayo po ay sumamba sa Kanya at bigyan natin siya ng karangalan, nirespeto natin, yun, nalulhati siya. Siya lang ang sasabahin, siya lang ang malulhati. Amen?